pag-aaral at pakikinig ng salita ng Diyos, tawagin natin ang ating kapatid, Deacon Roger Blasco. Amen. At magsi kayo, magsampo natin ang ating mga Panginoon sa 2 Peter chapter 3, 2 Peter chapter 3 verse 9 po. Ating pong basahin. 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Ito po ang continuation po ng ating pinag-aralan na Sunday. Ang title po ay Limited Atonement or Particular Redemption, Part 2 po. Sumagit po tayo manalangin. Aming Diyos na banal, kaisa sa lahat, aming Ama, lahat po ng kapurihan, pagsamba, karangalan ay sa inyo lamang. Aming Diyos, maraming salamat sa linggong nagdaan. Maraming po salamat sa inyong pag-iingat, sa inyong pag-provide ng aming mga pangangailangan. Maraming salamat sa pagpusabi po sa amin, sa inyong mga anak. Aming Diyos, hinihingi po namin ang kapatawaran ng aming mga kasalanan na aming nagawa, hindi namin sinasadya, aming Diyos. Linisin po nga kami sa pamamagitan ng banal na dugo ng aming Panginoong Hesus. Kami inyong patuloy na gabayan at ingatan namin, Diyos. Ama, sa hapon ito, ipaalala niyo po sa amin kung gaano kami kapalad na kami ay napabilang sa tunay na iglesia. Maraming salamat sa hapon ito at nawa ay ang inyong mensahe ay maging pagpapala sa bawat isa, sa mga kapatid, sa mga tagapakinig. Aming Diyos, kayo po nawa ang maitaas sa gawain ito. Kami po inyong samahan upang kayo ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Aming Diyos po dito, na po nakaibuti ninyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan lamang po ang aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Amen. Nakakaupo po lahat. Magandang hapon po, mga kapatid. Ito po yung continuation po ng ating mahalagang pag-aaral patungkol po sa particular redemption. So, ito po yung part 2. So, kung ating po i-recall last Sunday, ay atin pong nirefute yung isa sa popular na turo ng mga Arminians na lahat daw ng tao ay gustong iligtas o maligtas ng Diyos. Yung kumbaga sinasabi nila na may kakayahan ka na nasa iyo na. Kasi nga daw sabi dun sa text, sa ating teksto, God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So according daw iyan dun sa 2 Peter chapter 3 verse 9, na ginamit din naman nilang verse para i-refute din yung ating doctrine. Kasi nga daw, kahit sino daw pwede. Kasi all should come to repentance na daw eh. So ang ginawa natin last Sunday ay ginamit din natin ang 2 Peter chapter 3 verse 9, same verse, para i-refute ang kanilang teaching na lahat nga daw ng tao. So, binigyan natin ng pansin yung dalawang words na nagbibigay suporta daw sa kanilang claim na iyon. Yun ay yung word na willing at yung any. So yun yung not willing that any should perish. Sa atin yung pinagbulay-bulayan last week. Yung willing, it talks about God's willingness or God's will. At yung any naman ay talks about, sabi nga natin, specific group. Sabi natin, pag any, meron siyang target. Any of what? So meaning any of what group? Group of people. At sa Bible, ay ano yung mga group na consistent at frequent na binabanggit. So yun yung godly at yung the ungodly.
righteous and the unrighteous, Jew and Gentile, and then sheep and goats. Sheep ay elect, goats ay yung mga non-elect of salvation. So after nating mapagbulay-bulayan yung dalawang words na iyon, willing at any, ang tanong natin ay any of what group? Kasi nga po sinabing any, meron siyang target group. Anong tinutukoy? So obviously alam na natin ang sagot mga kapatid. Pero nung last Sunday, para mas maging malinaw pa ang kasagutan, tiningnan natin yung pangatlong word doon sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Sabi nga natin last Sunday ay hindi naman tayo pinahirapan ni Peter kung para ba kanino nakadirect o naka-address yung sulat niya. So ang ating pangatlong word na binigyan ng pansin doon sa ating teksto ay yung word na usward or to usward. Sa ibang salin yun ay toward us. So us. Doon sa word na us ay kabilang si Peter. So kabilang si Peter kasi nga us, tayo. Kabilang si Peter doon sa God is not willing that any should perish. So yung any pala na word nating tiningnan ay any of us. In other words, kasama doon si Peter. So kabilang doon si Peter. But all should come to repentance. Yung word na all, yun ba'y lahat ng tao? Hindi. Sa context, yan ay tumutukoy doon sa any. Any. Yung all. Us. Yan. So malinaw doon sa verse na yung word na all is talking about the word any. So ang context, any of us, all of us. Yung us. So, should come to repentance. So, toward us, to usward. So, naging next natin na katanungan ay sino ba yung us? Yung kabilang doon si Peter, doon sa word na us. So, sino ba si Peter? Pag ating in-examine o ating tinignan sa Bible kung sino ba si Peter, ay malalaman natin kung sino yung us na siya ay kabilang doon. So, atin ulit i-recall mga kapatid dahil maganda ito ating pag-aralan muli, ating pagbulay-bulayan. So, sino ba si Peter? Sa 2 Peter chapter 1, verse 1, kung ating babasahin, tingnan po natin yan. 2 Peter chapter 1, verse 1, doon ay nagpapakilala si Peter kung sino ba siya. So, ito po ang sabi, verse 1, Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ, sa Tagalog, alipin at apostol ni Jesucristo, to them. So yung sulat ni Peter ay to them, kung saan sila ay us, pag sila ay pinagsama-sama mo. To them that have obtained like precious faith with us. Yun na yung word, with us. So yung sinulatan ni Peter, have obtained like precious faith, meaning same faith with Peter. Through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Verse 2, grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. So, based sa ating binasa, si Peter ay servant and apostle at same faith. At siya ay isang mananampalataya ng Panginoong Jesus. So, yan ang kanyang same siya dun sa kanyang mga sinulatan na mananampalataya din naman, yun yung target ng kanyang sulat. So ano pa bang pakilala ni Peter sa kanyang sarili? Ang next natin na binasa last week ay yung 1 Peter chapter 1. So puntahan din natin yun. 1 Peter chapter 1, simulan natin sa verse 1. Saan bang grupo si Peter? Ano bang ina-identify niya sa kanyang sarili? So, makikita natin yan dito. Simulan sa verse 1. Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Verse 2. Ano si Peter? Verse 2, elect according
to the foreknowledge of God the Father. So ano daw si Peter? Ang sabi sa verse 2, elect. So, through sanctification of the Spirit unto the obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. So again, sino ba si Peter? Sabi niya sa verse 2, si ay elect according to the foreknowledge of God the Father. So ina-identify niya na siya ay isa sa mga elect. So malinaw sa ating text sa 2 Peter chapter 3 verse 9, yung to usward or toward us, kung saan kabilang si Peter, yung us, sila ay mga elect. Amen. So yung word na us, mga mananampalataya na mga elect. So alam nila yun sa kanilang, yun ang kanilang paniniwala. So yung mga elect, yun yung, dun sa ating text, yun yung God is not willing that any of the elect should perish. Kung babasahin natin sa context, but all of the elect should come to repentance. So meaning, hindi lahat ng tao. So si Peter ay naniniwala na may particular group of people lamang na siya ay kabilang doon sa particular group na iyon, na ang tawag ay mga hinirang or Amen. elect. Yan, so malinaw, napakalinaw. So hindi lahat ng tao. So yung verse na ginagamit ng mga Arminian na lahat daw ng tao, at ito din naman ang ginagamit nilang pang-refute, yung 2 Peter chapter 3 verse 9, para sa ating doctrine na particular redemption, ay siya din naman natin ginamit pabalik sa kanila para i-refute at itama ang paliwanag, ang context ng 2 Peter chapter 3 verse 9. So nakita din natin, mga kapatid, kung paano pinipilipit ng mga bulang pastor at mga ngaral, ng mga Arminian, ang mga talata. Ito na example. So kasi pag ginamit nila ito, sasabihin nila, lahat yan ng tao. Na kaya, ibig sabihin, nasa yun ang desisyon. Kasi any daw. So nakita natin yung ating pinagbulay-bulayan kung ano ba talaga yung sinasabi ni Peter. Kung sa kanino ba naka-address yung sulat niya. Kung sino sila, kung ano ang kanilang pagkaka-identify sa sarili nila, at nakita natin na sila ay mga elect. So kine-claim ng mga kabilang doon sa all, doon sa us, yung pagiging elect nila. So ngayon naman, yung mga tao na nagsasabing mananampalataya daw, pero nire-reject naman nila yung doctrine ng election at particular redemption, so paano yun? Meaning, hindi sila katulad nung tinutukoy doon ni Peter, yung sinulatan niya. Magkaiba. So ganito kasi yan, mga kapatid, kung ang isang tao ay nagsasabing mananampalataya sa Panginoong Hesus, sinasabi niya, in other words, ay kagaya siya ng mga mananampalataya na sinulatan ni Peter, na ina-identify ng taong iyon na siya ay kabilang doon daw sa us, sa toward us, to usward. Pero hindi naman siya naniniwala sa election at sa particular redemption. So magkakaroon tayo ng tanong. So ang tanong natin dun sa mga taong ganoon ng paniniwala, sa mga nagre-reject ng ating mga doctrines. So ang tanong ay, kung ikaw ay same faith ni Peter at ng mga mananampalataya na kanyang sinulatan doon sa ating teksto, so naniniwala ka ba na ikaw ay kabilang sa mga elect? Kasi si Peter at yung mga sinulatan niya, naniniwala. So tanong pa natin, naniniwala ka rin ba na may particular group of people na hinirang para sa kaligtasan? Kasi si Peter at yung mga sinulatan niya, naniniwala doon. At yung ating last na tanong sa kanila, naniniwala ka ba
sa doctrine of unconditional election at limited atonement or particular redemption. Kasi nire-reject ko eh. Kasi si Peter at yung mga sinulatan niya, naniniwala doon. So, paano yun? Hindi mo sila katulad kung hindi ka naniniwala. So, mahirap ibilang yung sarili mo sa mga taong hindi naman kagaya ng paniniwala o pananampalataya mo. Hindi ka kabilang doon sa us. Hindi ka kabilang doon sa any. Hindi ka kabilang doon sa all na naandun sa ating teksto. So, paano yun? Si Peter naniniwala na siya ay elect. So, paano yung hindi naniniwala ng mga mananampalataya din daw ng Panginoong Jesus? Pero may narinig na ako dyan, ang sabi, basta ang mahalaga, naniniwala sa Diyos. Basta daw ang mahalaga, naniniwala kay Jesus Christ. Pero hindi nila alam, sabi sa Bible, kahit mga demonyo, naniniwala sa Diyos. Kahit mga demonyo, kilala si Jesus Christ. Mas kilala pa nga nila yun eh. So, saan ba natin mababasa yun? So, ating basahin yan. Magandang ating makita. Kasi baka sabihin nila, ay nag-e-embed lang tayo dito. So, basahin natin sa James, chapter 2. James chapter 2, verse 19. Anong nakasulat dito? Thou believest that there is one God. Thou doest well. The devils also believe and tremble. Yan ang patunay na kahit mga demonyo, kilala, alam na may Diyos, nanginginig pa nga eh. So, hindi valid yung iyong reasoning na ang mahalaga ay naniniwala sa Diyos. Anong klaseng paniniwala? Baka kagaya ng paniniwala ng demonyo. So again, sabi nila, hindi mahalaga yan basta naniniwala kay Jesus Christ. So basahin natin yung Matthew chapter 8. Kasi nga daw, pag naniniwala, yun daw mahalaga. Hindi. Kahit ang demonyo, kilala si Jesus Christ. Basahin natin, Matthew chapter 8. Simulan natin sa verse 28. Ito sabi, Matthew chapter 8, verse 28. And when he was come to the other side into the country of the Gergenesis, yan. There met him two possessed with devils. So ito may sapi ng demonyo, coming out of the tombs, exceeding fierce, so that no man might pass by that way. 29. And they behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? Kilala nila, kahit demonyo, kilala ang Panginoong Jesus. Art thou come hither to torment us before the time? So yan, yung ating patunay. So hindi tayo nagkikling na basta na lang natin sinabi na kilala din ng demonyo, ang Diyos, kilala ng demonyo, ang Panginoong Jesus. So ayun, hindi rin valid yung inyong reasoning, yung dahilan, na basta mahalaga na naniniwala kay Jesus Christ. So baka mamaya yung pagkakakilala mo ay kagaya din ng sa demonyo. Yung sa Matthew chapter 8 verse 28 to 29. So again, dun sa tanong natin, yung challenge natin sa mga taong hindi naniniwala sa ating doctrines ay pakisagot na lang po yung mga taong mga nagre-reject sa doctrine of grace, particularly dun sa election at limited atonement. Pakisagot na lang po yung mga tanong natin, o kahit itong tanong na ito na isa, kung ikaw ay same faith ni Peter at ng mga mananampalataya na kanyang sinulatan dun sa ating teksto, 2 Peter chapter 3, verse 9, yung as. So naniniwala ka rin ba na ikaw ay kabilang sa mga elect? Katulad ni Peter at yung kanyang mga sinulatan. Yun ang tanong natin, yung challenge natin sa kanila. So, naalala ko pa nga yung may shinare sa isang kapatid, yung Armenian pastor. Ang sabi niya, quote natin yung sinabi niya, sabi daw niya, ako lamang ang saved na hindi elect.
Kung yung maalala yun, parang nabanggit na rin dati yun ng ating pastor. Naikwento na rin yung libra ng ating mga kapatid sa akin. So yun ang claim niya, ako lamang ang saved na hindi elect. So kung ating itatapat yan dun sa sulat ni Peter, hindi uubra. Kasi si Peter, saved sila, mga elect sila. Paano yung mga tao nagkikling na saved daw kahit hindi elect? Paano yun? Palagay lang nila yun. Ano ang ibig sabihin nun? No? Palagay nga lang daw nila yan. So, yung pastor na nagsabi noon, hindi siya katulad nga ni Peter. At hindi siya katulad ng mga sinulatan ni Peter. At hindi din siya katulad ni Paul. At yung mga sinulatan ni Paul, yung mga churches. So, kay Paul naman tayo ngayon. So, mga kapatid, ito yung continuation na natin kasi hindi natin natapos last Sunday. Ito yung pagpapatuloy. Kaya, kay Paul naman tayo. Yung last time kay Peter, tingnan naman natin si Paul. Kay Paul naman tayo. Si Paul naman at yung mga sinulatan ni Paul, ang ating bibigyan ng pansin. Para makita natin yung consistency ng turo, ng aral, ng doktrina sa mga early churches, sa mga apostol. So, tanong natin, si Paul ba ay naniniwala na may mga pinili ang Diyos para sa salvation, para sa redemption through the blood of Jesus Christ? Ayun yung tanong natin. Si Paul ba ay kagaya, in other words, si Paul ba ay kagaya ng paniniwala ni Peter? Pareho din ba sila ng itinuturo? So, tingnan natin. Simulan natin basahin natin ng Ephesians chapter 1. Tingnan natin kung ano ang pakilala ni Paul. Kung si Paul ba ay naniniwala na may mga pinili ang Diyos para sa salvation. Tingnan natin. Ephesians chapter 1. Simulan natin sa verse 1. So itong sabi, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. 2. Grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places. So yung kausap niya dito, yun daw yung blessed ng spiritual blessing. Kasi as, hindi yung word na as meaning kabilang doon si Paul. So, pinay-claim ni Paul na siya ay kaisa at yung mga yung kanyang sinulatan ay same sila as. So, yan. Verse 4. According as he had chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. So sabi dyan sa verse 4, He had chosen us before the foundation of the world. So sa Tagalog, ayon sa pagkapili niya sa atin, us. So, si Paul at yung kanyang sinulatan, sila yung us dito sa kanyang sulat sa Ephesians, sa mga taga-Epeso. So bago itinatag ang sanglibutan, so malinaw, same, naniniwala si Paul, may mga pinili, chosen. Tuloy natin ang basa sa verse 5. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. So, will of God. Sabi ni Peter sa ating teksto, God is not willing that any should perish. So, same din dito. Batay din lamang sa will ng Diyos. Sabi niya sa verse 5. According to the good pleasure of His will. 6. To the praise of the glory of His grace, wherein He had made us accepted in the Beloved. 7. In whom, so ano ba yung inaasahan? In whom we have redemption through His blood. So yung mga elect,
Sabi dyan, we, si Paul at yung kanyang sinulatan. Yung we, sila yung naniniwala na may mga pinili. Para saan? In whom we have redemption through His blood. So yung we, ang naniniwala na sila ang naligtas dahil sa dugo. Yung pag sinabing redemption through His blood, yun ay salvation. Then yung we, si Paul at yung kanyang mga sinulatan ng mga mananampalataya sa Efeso, ang sabi pa dyan, the forgiveness of sins. Yung we, sila ang may forgiveness of sins. Ito paano yun ano? According to the riches of His grace. So ano sabi ni Paul sa verse 4? Chosen us. So ayon sa pagkapili niya sa atin. Kung kabilang si Paul dun sa us. So malinaw na may pinili ang Diyos para sa kaligtasan before the foundation of the world. Sabi ni Paul sa kanyang mga sinulatan na mananampalataya sa Efeso, at siya din naman ay kabilang nga doon. So consistent yung turo. Nakita natin, same si Peter at si Paul ng aral. May chosen or elect to salvation. Sabi ni Peter, God is not willing that any should perish. Yan. Yung any doon ay elect. Yung elect doon ay chosen. Same kay Paul. So yung elect at chosen, yun yung may hope of eternal life. So meaning, yun yung may hope ng salvation. Yun yung sabi dito sa verse 6, sa verse 7, na we have redemption through His blood. So same ano, sino ba yung sinulatan ni Paul? Mga mananampalataya sa Efeso. Naniniwala na sila ay elect, naniniwala na sila ay maliligtas dahil sila ay chosen. So tuloy natin, baka hindi pa kumbinsido ang mga hindi naniniwala sa ating doktrina. Ang hirap ng ipaliwanag, ano? Paano mo ibibilang yung sarili mo ngayon sa kanila? Dito sa mga example ng Bible o yun dun sa mga sinulatan ng mga apostol. Ano, paano mo ibibilang na ikaw ay kabilang dun sa us, dun sa we, dun sa all? Ano, paano? Yan. Susunod natin tingnan, basahin natin ang isa pang sulat ni Paul para mas makita pa natin yung consistency ng kanyang aral. Kasi baka sabihin nila, hindi yung elect at chosen dyan na tinutukoy. Si Paul kasi at si Peter, elect yun kasi mga Hudyo yun. Pwede yun nga. Pero mali, pag yan ang iyong naging konklusyon. Kasi hindi naman lahat ng sinulatan ng mga apostol ay mga Hudyo. Yun. Sumulat yung mga mananampalataya doon sa mga churches, may mga hintil din doon. So, paano yung hindi Hudyo, hindi elect? Pero hindi. Kine-claim ng mga mananampalataya sa mga early churches na sila ay kabilang sa elect. So mali yung magiging conclusion na dahil sila ay Hudyo kaya daw elect. So mali yun. Elect sila para sa kaligtasan. So dito susunod nating titingnan, ito malinaw, ang sinulatan niya dito ay hindi Hudyo. Si Titus. Si Titus ay isang, sabi dyan ng mga theologian ay Greek. Malinaw, hindi Hudyo. So tingnan natin kung ano bang sinulat ni Paul. Kung sinabihan niya ba kung kagaya ba ni Titus ng paniniwala si Paul at yung mga iba pang mananampalataya. Tingnan natin, Titus chapter 1. Okay, Titus chapter 1. Simulan natin sa verse 1. So, makikita nyo dito, talagang yung mga kapatid, kung papansinin nyo yun sa mga sulat, yung panimulang pagbati pa lamang, ma-identify mo na Talagang ma-identify mo na kung sino yung kausap Kaya kung napansin nyo, lahat tayo doon sa mga pagbati tayo doon natin nakikita kung sino ba yung kausap, kung ano ba yung paniniwala ng mga kausap. Okay, dito, kagaya dito sa Titus chapter 1. Verse 1, doon natin simulan. Paul, a servant of God
and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect. Yun. And the acknowledging of the truth, which is after godliness. 2. In hope of eternal life, which God, that cannot lie, promised before the world began. Yung promise na yun ay yung eternal life, o same, consistent, before the world began. So, yung sinulatan dito si Titus. Si Titus, ina-acknowledge niya na meron siyang faith, same ng kay Paul, faith of God's elect. So, ito, hindi ito, ang point natin dito, hindi ito Hudyo, pero elect din. Yun. So, siguro naman ay malinaw na. At no doubt na si Paul at yung mga sinulatan ni Paul ay naniniwala rin sa election. At yung mga elect, ang particular group of people na may hope of eternal life. Para sa kanila yung promise before the world began. Again, kung babalikan natin dun sa Ephesians chapter 1, sa verse 4, yung binasa natin kanina, had chosen us in Him before the foundation of the world. So, chosen us si Paul at yung mga mananampalataya sa Ephesus Church. At sabi sa verse 7, in whom we si Paul at yung mga mananampalataya sa Ephesus Church, chosen before the foundation of the world. So, yun, malinaw yung Ephesus Church. We have redemption through His blood. Yung sabi doon. So, tingnan din natin yung ibang church na sinulatan ni Pablo. Kung consistent ba yung turo. So, tingnan natin yung ilan sa mga churches. Siyempre, sa Romans chapter 11, napakadami na dun tungkol sa election, elect. So, tingnan natin yung iba. Kasi yun yung iniiwasan din nilang chapter at book. Kasi dami doon election. So, sige, wag yun natin tingnan. Tingnan natin yung iba pang sulat ni Paul. Tingnan natin yung church sa Colossae. Yung Colossian Church. Yung mga mananampalataya sa Colosas. Yun ang tingnan natin. Naniniwala din kaya sila na sila ay elect. Yung mga nasa Colossae, Colossian Church. Na sila ay kabilang doon sa particular group of people na tinatawag na elect. So, tingnan natin. Tingnan natin sa Colossians chapter 3. Yan. Tingnan natin. Colossians chapter 3. So, ito ang context ito tungkol dito dun sa put on the new man. So, dun sa verse 10. Simulan natin sa verse 11. Yan. Basahin natin. O sa 10 na lang. Sige, simulan sa 10. And have put on the new man which is renewed in knowledge after the image of Him that created him. 11. Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ is all in all. So, tama ko lang binabasa. Colossians chapter 2. Tama. And then sa verse 12, put on. Again, balikan natin 11. Greek and Jew daw ha. Neither Greek nor Jew. So meaning ay Greek and Jew. So 12. Put on therefore as the elect of God. So yun ulit. Kasama yung Greek and Jew. Holy and beloved, bowels of mercy, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. So, sabi dyan sa verse 12, put on therefore, dahil kayo ay mananampalataya, as the elect of God. So, ipuput on daw nila yun dahil sila ay elect of God. So, meaning, yung mga yung Colossian Church, yung mga mananampalataya doon, naniniwala din sila na sila ay elect. Amen. So, paano yun? Paano yung mga church na hindi naniniwala sa election? Hindi kagaya. Mahirap Delikado talaga yan. So, ulit natin. Yung mga mananampalataya sa Colossus, they acknowledge themselves as the elect of God. Sabi yun sa verse 12.
So, tingnan natin yung isa pang church. Yung mga mananampalataya naman sa sa Thessalonica. Tingnan natin, Thessalonica Church, Thessalonian Church. Ano kaya kanilang paniniwala? Naniniwala kaya sila sa election? Ibinibilang din kaya nila yung kanilang sarili sa mga elect? So, tingnan natin. Simulan natin sa buksan natin ating mga Bible sa 1 Thessalonians chapter 1. Simulan natin sa verse 1 ulit. Tingnan natin kung naniniwala ba silang elect din sila. Ito, simulan natin. Verse 1, Paul and Silvanus and Timotheus unto the church of the Thessalonians. Church yun mga mananampalataya, nasa Thessalonica. Which is in God the Father and in Lord Jesus Christ. Grace be unto you, and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. 2. We give thanks to God always for you all. All has, yung mga mananampalataya doon sa church na yon. Making mention of you in our prayers. 3. Remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ. So sila yung may hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father. 4. Knowing, brethren, beloved, your election of God. So, yung mga, nandun sa verse 4, yung mga nasa Thessalonica, Thessalonian Church, yung mga mananampalataya doon, sabi ni Paul, knowing, brethren, beloved, your election of God. So alam din nila, sila yung mga elect. Naniniwala din sila sa election. So yung isa pa, tingnan pa natin. Yung election ba ay same din ba doon sa mga nauna natin binasa, yung mga taga-Thessalonica? Same din ba na from the beginning of the world? Yung kanilang pagkaka-elect? Tingnan natin kung katulad. Basahin natin sa 2 Thessalonians. Yung mga taga-Thessalonica pa rin ito Titingnan lang natin kung kagaya rin ba, kung consistent yung turo. Yung from the beginning of the world. Tingnan natin, 2 Thessalonians chapter 2. Doon sa verse 13. Basahin natin. Verse 13. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord. Because God had from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and the belief of the truth. Yan, ang sabi dyan, chosen you to salvation. So, pinili. Tapos yung word na from the beginning. Yan God had from the beginning, meaning ay beginning of the world. Before the world, yun. So same din yung tinuturo, same din yung kanilang pagkakaalam na before the foundation of the world, from the beginning, sila ay chosen para saan? Chosen you to salvation. So sila ay naniniwala na sila ay pinili, sila yung mga elect para sa kaligtasan. To salvation. Nice. Again, basahin natin yung verse 13. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God had from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. So, same pa rin. Consistent. They identify and acknowledge na sila ay mga elect, yung mga nasa Thessalonica, chosen to salvation from the beginning of the world or from the foundation of the world. So walang pagkakaiba. So again, tanong natin, paano yung yung mga sinasabi na sila daw imana ng palataya din, pero di naman sila agree doon sa election.
Hindi yung katulad ng mga yung mga nabanggit natin ng mga early churches. Paano yun? Hindi kaiba kayo, di ba? So again, balik tayo dun sa ating teksto, mga kapatid. Natapos nating tingnan yung kay Paul, mga sulat ni Paul, at yung mga mananampalataya na sinulatan ni Paul, naging napakalinaw na same faith, same teachings, naniniwala na sila ay elect, naniniwala na sila ay ligtas before the world began. Yan. Balik tayo sa ating text, 2 Peter chapter 3, verse 9. 2 Peter chapter 3, verse 9. Basahin na ulit natin. The Lord is the slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, or toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So alam na natin mga kapatid, yung all na tinutukoy dito ay all of the elect. Word na all ha, alam na natin. Na-establish natin yung turong yan. Malinaw sa scriptures, sa context. Yung all ay all of the elect yung sa ating text. So batay sa turo ng mga apostol na ating nabasa na at ating napagbulay-bulayan na, atin namang ihambing. Titingnan natin kung same din ba yung turo ng Panginoong Hesus dun sa tinuturo ng mga apostol. So syempre, ano yan? Alam na natin sagot dyan. Same yun. Kasi ang nagturo sa mga apostol ay ang Panginoong Hesus. Pero para lang ma-establish natin yung truth, yung katotohanan, na yung all ay all of the elect. Yan. Tingnan natin yung turo o sinabi, mga salita ng Panginoong Hesus. So, simulan natin sa John chapter 6. Yan. Tingnan natin. John chapter 6. Simulan natin sa verse 37. Yan. So, tandaan natin, yung all, ayon sa turo ng mga apostol, all of the elect yan ha. Hindi yan lahat ng tao. Tingnan natin. Basahin natin to according dun sa context, dun sa target ng all. John chapter 6, verse 37. Ito sabi, all of the elect, that the Father giveth me, shall come to me. So, meaning, may ibinigay yung all. Yun lang daw ang shall come to me, mga kalapit sa Panginoong Hesus. And him that cometh to me, I will in no wise cast out. Ito kasing verse na ito, ginagamit nila ito yung, and him that cometh to me, will in no wise cast out. Para bang pag tinuro ito ng bulang pastor o ng Armenian, yan o ang sasabihin nila, yan o lahat daw ng lalapit hindi ika-cast out. So mali. Kasi kung babasahin yung naunang mga salita, all that the Father giveth me shall come to me. Yun na yung limit doon, yung all. At yung all na yon, sabi dun sa mga sunod na salita, kapag lumapit sa Panginoong Hesus, yun ang hindi niya ika-cast out. Basahin ulit natin. All that the Father giveth me shall come to me. Hindi lumapit na. Yung all, yung ibinigay ng Ama. And him that cometh to me, lumapit na, yung all na ibinigay ng Ama, I will in no wise cast out. Yun ang ibig sabihin mo. Hindi yung kahit sino, pagka daw lumapit sa Panginoong Hesus, ay hindi daw ika-cast out. Kaya tanggapin mo na. So, mali. Hindi yun ang tinuturo. Hindi na sinasabi ng Panginoong Hesus. Kasi kung inyo din aalalahanin, sinabi ng Panginoong Hesus, no man can come to me except the Father draw him. So, ito yung walang makakalapit sa Kanya, maliban na ilapit ng Ama.
At yung makakalapit lamang, sabi dito sa verse 37, all that the Father giveth me shall come to me. Yun lamang, all na yun. So again, malinaw, yung all ay may specific group of people. Particular group of people. Ayun, napakalinaw, kahit yung turo ng Panginoong Hesus. Kaya hindi tayo magtataka, same ng turo ng mga apostol, ano? And then makikita pa natin isa pang katotohanan dito, may ibinigay yung Ama. So meaning, may hindi ibinigay. Kasi kung lahat yan, dapat ay lahat na wala na pupunta sa impyerno. Mamaya titingnan natin yan. Tuloy natin ang basa. Verse 38. For I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of Him that sent me. So yung daw will ng Father, ayun daw yung gagawin ng Panginoong Hesus. So talking about will, di ba sabi dun sa ating teksto, sabi dun ni Peter, sa 2 Peter chapter 3 verse 9, God is not willing that any should perish. So nagiging malinaw yung willingness ng Diyos na walang mag-perish, yung any doon talagang tumutukoy dun sa particular group of people. Kasi yun din yung sabi dito, for I came down from heaven not to do my own will, but the will of the Father that sent me. Ang sabi ni Peter, yun yung will ng God, that any should, that is not willing, God is not willing that any should perish. Yun daw yung will ng God. Tingnan natin kung yun nga din ang tinuturo ng Panginoong Hesus. So ano ba yung will ng Diyos? Kagaya ba ito nung sinasabi ni Peter na yung all na yun, yung mga elect ay hindi dapat mag-perish at lahat ay all should come to repentance. Tingnan natin kung same. So ano bang will ng Ama ayon sa Panginoong Hesus? Sa verse 39, and this is the Father's will, which hath sent me, that of all which He had given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. So, linaw. Katulad, sabi yung all na ibinigay ng Ama, yung mga elect, ang will ng Ama para sa kanila ay should lose nothing. Sabi ni Peter, not willing that any should perish. In line, same. Iba yung pagkaka-wordings, pero yung sense, iisa. Ang will ng Ama, sabi ng Panginoong Hesus, sa verse 39, that all which He had given me, I should lose nothing. So walang magpe-perish, in other word. So yung turo ng Panginoong Hesus ay same sa itinuturo ni Peter, ni Pablo, ng mga apostol, ng mga mananampalataya sa mga early churches, sa mga mananampalataya ngayon, sa mga sovereign gracer, yung mga tunay. Yun ang paniniwala. Naniniwala na elect, in line sa turo ng Panginoong Hesus, naniniwala na elect, na from the beginning of the world, ay ligtas na. Sila yung target ng promise ng salvation. So, malinaw. Mula sa tinignan kay Peter, kay Paul, maging sa turo ng Panginoong Hesus, ay same ang turo. Isang doktrina. So, bakit kaya nangyari yun? Paano nangyari yun? Na pare-pareho ng turo. Yung ating tinatawag na succession of truth. Kasi nga sabi sa Biblia, ang iglesia lamang ng Diyos ang kanyang gagabayan into all truth. Kaya nandito lahat ng pure truth, katotohanan, pagdating sa mga turo. At ang isa dyan sa truth na yan, ay ang turo patungkol sa particular redemption. Na ating pinaniniwalaan bilang mga tunay na mananampalataya. So again, paano kaya yung nagsasabing tinanggap daw si Kristo? Kaiba naman yung turo kay Kristo. Sabi nga natin, na lagi din natin nababanggit sa John chapter 12 verse 48.
kung paano nire-reject ang Panginoong Jesus. Pag nireject mo yung kanyang salita, yun yung kanyang turo. Ayan, turo niya, binasa natin. Malinaw na may particular, yung ibinigay ng Ama, yun yung particular group ng mga tao. Yun yung para sa walang mau-perish, I should lose none. Nothing. Malinaw, consistent ang turo, consistent ang aral. Kasi share ko lang, may nakausap na yung sa aming recent na Bible study na-recall ko lang ulit. Pagdating dyan sa, akala namin, strong na nga dyan sa doctrines natin. Bago nung kami tatalakayan, hindi pa yung debate ha. Talakayan lang. Hindi niya ngayon masagot kung yung patungkol sa salvation. Doon binalikan namin, paunti-unti kami bumalik sa particular redemption, umatras kami pabalik sa election. Yung pala, hindi siya convinced talaga. Kaya hindi niya masigurado yung salvation. Kung i-apply niya yun sa kanyang sarili, na alam kong yun ang kanyang ini-apply sa sarili niya, walang kasiguraduhan yung kanyang salvation. Duda siya. Kasi nga sabi niya, para sa kanya may kailangan kang gawin. Kailangan mo daw magpatuloy para hindi mo wala yung iyong salvation. In other words, magbe-base ang salvation sa works ng tao. Kasi nga hindi siya naniniwala na may elect. Hindi na salvation by grace. By works na. Kaya palagi siya may agam-agam na baka wala pala ako salvation mo. Mahirap. Wala kasiguraduhan. E dito sa ating mga doktrina, dito sa particular redemption, sure na naligtas. Ngayon kung may magsabing elect daw siya, naniniwala, tapos ay hindi naman na sabihin natin nag-iba, hindi naman naligtas. Paano yun? Hindi nagpatuloy. So, paano yun? Anong sasabihin nila? Anong depensa natin doon? Alam nyo, mga tagapakinig, mga kapatid, kapag ang isang mananampalataya ay hindi nagpatuloy, isa lang ibig sabihin yun. Sa simula pa lang, before the foundation of the world, hindi na talaga siya kabilang doon sa elect. Akala niya lang. Kumbaga dito sa panahon na siya'y nabubuhay, nagandahan siya sa doktrina. Ngayon, hindi niya naman maisabuhay. Kaya siya ay hindi nagpatuloy. Hindi ligtas. So, hindi ligtas. Sabi nga natin dyan, if you have it, you never lose it. If you lose it, you never had it. From the beginning of the world. Wala na talaga. Ayun. Nakakalungkot man yung aming nakakausap, yung aming sinesyaran. Pero pinagpe-pray pa din namin siya na, yun nga, may willingness naman siyang matuto, understudy. Talagang kahabagan sana siya ng Diyos. Amen. At ganoon din, yung mga tao na nagsasabing mananampalataya, pero nire-reject naman yung doctrines of particular redemption at election. Naway, gayon din ang prayer namin para sa inyo. Kahabagan din kayo ng Panginoon. Kung kayo man ay isa sa mga elect. Kasi kung hindi, hanggang sa hukay na yan, i-reject mo yan. Sure tayo dyan. Yan. Kasi Diyos lang ang makakapagbago nun. Makakapagbago sa iyong puso, sa iyong isip, para matanggap mo yung mga turong ito. Naturo naman ng Panginoong Jesus. Ngayon, hindi natin, yung mga taong nagre-reject, hindi natin sila masasabing sure. Hindi nila masisigurado ang kanilang kaligtasan. Bakit? Kasi nga, para sa kanila, kailangan i-work out. Tulad sa aming nakausap. At sa ating last verse, ito ay para sa mga elect. Basahin natin. 2 Peter. Basahin natin. 2 Peter pa rin. Chapter 1, verse 10. 2
Sabi dito, sa 2 Peter chapter 1 verse 10, wherefore the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. Paano ka makakasigurado sa iyong election kung hindi ka naman naniniwala? Mahabag sana sa iyo ang Diyos at nawa ay ikaw ay mabuksan ang puso, ang kaisipan mo, yung mga mata sa mga katotohanan ito. Kung ikaw ay isa sa kanyang mga tupa, kung ikaw ay isa doon sa mga elect. So nawa ay naging pagpapala sa mga kapatid ang mensahe ngayong hapon. Nawa ito ay magpatibay sa ating pananampalataya, sa ating doktrina, ay magpatuloy hanggang sa huli, mga kapatid. At nawa doon sa mga tagapakinig na wala pa sa Panginoong Hesus, wala pa sa kaalaman ng mga katotohanan ito, nawa ay magsilbi itong daan, gamitin ito ng Diyos upang kayo ay maliwanagan din. May God bless the message in our hearts. Tayo po ay lumuhod at manalangin. Aming Ama, na nasa langit ng Diyos, maraming salamat sa inyong napakagandang mensahe ngayong hapon ito. Maraming salamat dahil sa mensahe ito kami po ay nagkaroon ng assurance na kami ay isa sa mga elect na from the beginning of the world ay inyo lang pinili para sa kaligtasan. Napakapalad namin, aming Diyos, dahil kami ang naging object ng inyong awa, ng inyong mercy, ng inyong grace, aming Diyos. Kahit na kami ay mga hindi karapat-dapat, kami ay mga makakasalanang tao, mga marurumi. Pero dahil sa inyong kagustuhan, sa inyong will, aming Diyos, sa inyong decree, sa inyong plano, kami inyong isinama. Nawa aming Diyos ay palagi niyong ipaalala sa amin kung gaano kami kapalad sa inyong ibinigay na ito sa amin, sa kaligtasan na aming natanggap, aming Diyos. Ang aming dalangin po ay palagi niyo kaming gabayan, niyo kaming i-preserve, niyo kaming palakasin aming Diyos sa aming pananampalataya, sa mga spiritual na bagay. Palagi niyo po kaming bigyan ng kasiyahan sa ganitong mga gawain, aming Diyos, sa pagbubulay-bulay, ng mga salita. Nawa ay magamit din po kami upang maibahagi po ang mga katotohanan ito. Gamitin niyo rin po kami, aming Diyos. Nawa po ay kayong humawak sa aming mga puso palagi. Ilayo niyo po sa mga tukso, sa mga kasama ng Panginoon, sa mga tukso ng kaaway. Nawa ay panatilihin niyo po kami tapat, aming Diyos, hanggang sa wakas. Kami naniniwala na ito ang inyong decree at plano sa inyong mga elect hanggang sa wakas na inyong i-preserve, aming Diyos. Talagang napakabuti dito sa amin. Aming Ama, ngayong hapon, aming pong patuloy na inaalala ang aming mga mahal sa buhay, aming mga kapamilya na wala pa po sa Panginoong Hesus. Aming pong dinadalangin ang kanilang salvation. Kung sila man po ay isa sa inyong mga tupa, isa sa inyong mga elect, nawa po ay maganap ang kanilang kaligtasan, aming mga tunghayan, ang kanilang kaligtasan ng Diyos. Patuloy po namin sila pinanalangin dahil kayo lamang po ang makapagbibigay ng kaligtasan sa kanila. Ang Diyos, sa aming pong pansamantalang pag-iwalay, ingatan niyo po ang bawat isa, mga kapatiran, nawa po ay makarating na ligtas sa kanilang mga patutunguhan, sa kanilang mga tahanan. At sa gabi nito, aming Diyos, ay hindi po kami ingatan, hindi po kami bigyan ng kapahingahan, dahil hindi po kami sa masamang tao, sa mga kapahamakan, disgrasya, aming Diyos. At hindi po kami bigyan, nawa, ng isang bagong umaga, hindi po kalooban. Aming Diyos, hindi po kalooban nawa siyang mangyari. Ito po ang aming dalangin. Sa aming po pasasalamat, sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus, at tagapagligtas. Amen. Amen. Patuloy po natin sambahin ang ating Diyos. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above
heavenly host. Praise Father, Son,